Saan ka guys nakakita ng Pilipinang mangu-mangu ko, no? Pero kapag nag-English, nakanganga sila. Bakit? Ay kung dyan nga, nasa Europe nga sila nakatira eh. Yung English ginaganon, psh, 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 psh. Binabaliktad-baliktad din nila eh. Diba? Kung baliktad yung number nila, binabaliktad-baliktad din nila ang English. Alam mo dito guys, dito mo matatagpuan ang mga matatalino at high-tech ang utak ng tao. Pero magtataka ka guys, kung gaano din sila katalino gumawa ng kalokohan, ganun din sila katalino sa kasinungalingan. At kung kailangan nilang pagtakpan ang krimen base sa kaunguan nila, gagawin din nila. Yun nga lang guys, ang ano bang tawag doon? Ang pagkakamali nila, ay ang taong binubobo-bobo nila ay ang pinaka-honest na Pilipina na kahit hindi mo lagyan ng lightest, magsasabi ng katotohanan. Yun guys, ang pagkakamali nila guys. Di ba? Nag-isip-isip sila ngayon kung paano nila ako dididuin in silent way. Alam mo yung kotse na yun na dinride ni Elsa dito? Guys, ang kamay ko kahapon ay may poison. Itong kamay ko, nung humawak ako doon sa hawakan, na dahan-dahan pa ha. Promise, ito ay parang na-burn ang aking skin. Alam mo kung anong ginawa ko? Hinugasan ko ng hinugasan. Hinugasan ko ng hinugasan kasi ayaw kong magkasakit. Alam mo yung tao dito? Diyan, wala dating ano yan eh. May neighbors ako guys na ang business ay bigrawilsa. Tagalibing ng patay. Diba? Dito guys, nag-business siya ng bigrawilsa. Ready na sila ng mayroon silang ililibing na Pilipinang kagaya ko. Pero hindi nila guys iniisip na kapag ako namatay, mangingialam ang gobyerno. Kung bingi ang embassy sa Denmark, may Pilipinas na darating ang backup para usisain kung bakit namatay ang isang Pilipina sa country ito. Tindi, no? Nagbi-business sila ng ganun. Kung sino ang makapatay sa akin, guys, may milyard silang patong sa ulo. Diba? Pero hindi nila inisip, guys, na yung pera na yon, kung saan nila galing, ay isang biggest question. Kung bakit mo o bakit namatay ang isang Pilipina na pilit nyong sinisira ang buhay. Ready na yan sila. Guys, alam mo kapag may poison to sa bahay dito, kung paano nila ako inaatake. Promise guys, nag-i-enjoy yan sila. Alis yan sila, nakangiti. We did our best. It's work. Diba? Nag-i-enjoy sila sa bagay na yun, guys. Alam mo nung nagtrabaho ako, doon nung kailan yun, last week or 2 weeks ago, mayroon din silang nilagay na something chemical sa basurahan ng toilet na alam mo yung sa ibang klase. Alam mo kung siguro kung wala akong kakayahan na tanggalin o tulungan ang sarili ko para matanggal ang poison sa katawan ko. Siguro matagal na akong patay dito, guys. Totoo yan, totoo. Ang pinaka-worst kasi is 2023. Yun ang pinaka-worst na taon ng buhay ko. Hanggang ngayon, guys. Pero alam mo kung anong sabi ng auntie ko na nasa London? Subukan lang nila na gumawa ng gulo sa'yo. Akala nila ganun-ganun lang, kadali. Na mangkitil ng isang Pilipina. At ang yung pinaaatake nila sa aking Pilipina ay isang bobo. Isang bobo na kapitbahay ko na memorize ko na ang kanyang boses. Alam mo nung umuwi ako, hindi ko nakikita ang mukha niyan. Hindi ko nakikita. Pero mayroon dyan na makapal talaga ang mukha nagpapakita sa akin. Pero yung kaipokritahan guys, pinag-aralan ko mabuti yan. I'm the type of person that I need to read their mind, especially my nearest enemies na hates ako.
Ayan ako guys. Mga kaaway ko, pinag-aaralan ko kung ano ang utak at kung paano kumilos para sipa-sipain ako. At kapag ako nagkumanta, promise, ipapakaladkad ko rin ang pangalan nyo with lightest. Ako yung tipong tao guys na makuha ko lang ang justice ko. Kung kailangan kong ipalaitis ang sarili ko at ipalaitis silang lahat, gagawin ko. Makuha ko lang ang justice na para sa akin. At kung akala nila na yun na ang pinaka-enjoyment ng buhay nila kung paano ako ipababoy-baboy, nagkakamali ka. Nasabi nyo, hindi ako mapapauwi ng Pilipinas, hindi ako pauuwiin ng Pilipinas ng buhay. Dahil yun ang wish nyo. Wish me luck, I wish you luck too. Be sure na one day, hindi maburarat ang sikreto nyo. Sikretong malupit na pinagpapalit nyo sa milyon. Tanggap ang pera dito sa lapi ng Denmark para ipapatay ako. Dahil sa totoo lang, nung nandoon ako sa Pilipinas in 7 months, danger din ang buhay ko. Kahit saan ako pumunta, sinusundan nyo ako. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na makukuha ko ang justice na para sa akin. Dahil kapag nawala ako sa mundong ito, aasahan nyo, lightest ang sasampal sa inyo. Para hilahin kayo papunta sa kulungan kung saan kayo nararapat. Yun lang guys. Huwag ako. Akala nyo hindi ako hahanapin ng pamilya ko? Marami akong pamilya. Yes, I came from biggest family. Hindi nyo alam kung sino ang sinisira nyo, tama? Matinong tao ang sinisira nyo. Lumaki ng punong-puno ng respeto, pero pinipilit nyong babuyin at isampal sa inyo ang ginagawa nyong kalukuhan sa akin. Kaya sorry ka na lang.